Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tunay ay tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya niya at pag-iingat at patuloy na paggabay at sustento sa bawat isa. Purihin ang Panginoon na patuloy ho tayo may mga gawain. There are just a few times na ang ating gawain ay nagambala even in the midst of the pandemic. At yun ay sa most on sa aking personal na kalusugan pero maliban doon tuloy-tuloy ang lahat ng ating mga gawain. Dadagdagan pa nga ng ating mga online Bible studies. So purihin ang Panginoon sa bagay ho na ito. Patuloy ho nating luwalhatiin ang Diyos at ihanda ang ating mga sarili ngayon sa pagsamba sa Kanya. Bago ho tayo dumako sa ating formal na pagsamba sa Panginoon, ilang mga announcements po. Again, Wednesday and Friday, we have time in the Word and prayer meeting sa Friday after ng time in the Word. So we would like to encourage all believers, lahat ng ating mga kapatiran ay kailangan maganda at kalooban ng Panginoon na tayo magkasama-sama sa pananalangin. So I pray and hope that you will make time kung paano naglalaan ng oras para maglaba, naglalaan ng oras para magplansya, kumain, ay maglaan tayo ng oras para sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos at sasama-sama nating pananalangin. That will be Friday, 6 p.m. time in line prayer meeting. And as I've always said, usually yung ginagawa natin sa church ay mag-take ng family pictures dito, i-print out, we'll give it to each family. Pero hindi natin magagawa ho yun, mag-picture dito. Pero pwede ho kayo mag-picture sa inyong mga tahanan. So yun ang atin hong re-request sa ating mga kapatiran. Please take family pictures, current family pictures, and send them to me. Pakadala ho sa akin. At yun ho yung ipiprint out natin, lalagyan natin ng medyo magandang background and so on. At magiging memory po natin. And we are still having our family Sunday this coming Sunday. So pag-pray ho natin yung atin hong gawain, maging ang pangangaral ng salita ng Diyos. It will be regarding about the family or some aspect of the family. So nawa ay patuloy tayong bigyan ng Panginoon ng wisdom patungkol sa bagay na yon. And also, nawa ay pag-pray ho natin ng bawat pamilya sa atin hong iglesia. Also, ang atin hong kapatid ni Brother Lester John Abella, isa ho sa mga manggagawang sinusuportahan ng ating iglesia sa lugar ng Luna, La Union, ay nangangailangan ho ng una ng ating panalangin, and pangalawa, kung ating makakaya ay mga pinansyal na tulong. Siya ho ay nasumpungan na may bukol sa loob ng kanyang bungo, hindi sa utak pero sa bungo pero sa loob, at kinakailangan itong maoperahan. At ang initial pa lang na pinahanda sa kanya ng doktor ay 200,000, and it's assumed na mahihigitan pa dito. So mag-pray ho natin ang ating kapatid na ito, maging ang kanyang pamilya, mga mahal sa buhay at ang iglesia doon sa La Union ay nawa tulungan ng Panginoon. As challenged us and reminded us this morning, the same reminder is still there. Ang sabi ng Panginoon ay kung may oportunidad tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kapatiran natin sa Panginoon. So I'm calling the whole church to make a move. Na tayo ay gumawa, humakbang, kumilos upang makatuwang sa ating kapatid ho na ito. At nawa ay ito ho ay gawin natin bilang una, pagsunod sa Panginoon, pangalawa, bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa kapatiran. And as we have clarified sa ating hong time in the Word, ang pagmamahal sa kapatiran na hindi lamang limited sa kapatiran sa ating lokal na iglesia, but it is extended also to other believers in other parts of the world. At lalo na ho ito, isang kaibigan natin, kamanggagawa ho, naglilingkod ng may katapatan po doon sa La Union. So pag-pray ho natin si Brother Lester, ang kanyang kalusugan at maging scheduling and yung darating na operasyon, kahusayan ng mga doktor. At kung tayo ho ay makakatulong sa pinansyal na pangangailangan dito sa church, yung ating special offering ay dediretso ho sa kanya. And if you have, kung sa brother, pwede kang makarating sa church, you can text me or directly message me para pag-usapan ho natin kung paano makapagpaabot ho ng tulong sa kapatid po nating ito. So I pray and hope na ang ating church will and all believers will take a step para magawa po ang bagay po na ito. Okay, so yan lamang ho yun sa atin hong mga paalala. At nawa ay pag-pray ho natin patuloy ang ating mga gawain as we are going through the first quarter ng New Year ho na ito.
And nawa ay tulungan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng wisdom sa mga hakbang at mga planuhin. And Lord willing, ay unti-unti patuloy na ulit normalize yung ating mga gawain at pagsamba. At yun ho ay atin hong inaasam, hinihiling sa Panginoon. And pero much better than that, ay dumating na nawa ang ating Panginoong Jesucristo at talagang tunay doon tayo ay magkakasama-sama sa piling niya. So those are our reminders and our announcements. At nawa, patuloy nating ilapit sa Diyos ang ating gawain ngayong gabi. And with that, tayo ho'y dadako sa oras o sandali ng katahimikan, isang mataimtim na pananalangin sa Diyos o panghingi ng Kanyang tulong at paghahanda sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli lumalapit kami sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong dakilang kabutihan, lalo't higit sa iyong biyaya at pagmamahal na sa amin ay umabot at nagligtas. Salamat po na minahal mo kami at iyong binigay ang iyong bugtong na anak upang bayaran ang aming mga kasalanan, upang bihisan kami ng perpektong katwiran, upang kami ay maging katanggap-tanggap sa iyo, magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng karapatan na tumawag sa iyo na aming Ama. Lord, salamat po sapagkat sa gitna ng mga kabagabagan, sa gitna ng mga kahirapan, sitwasyon na aming kinalalagyan, meron kaming pag-asa na tinitignan, katotohanan na isang araw ay babalik ang aming Panginoong Jesus. Katotohanan na isang araw ang katawang may kasiraan at kamatayan ay papalitan mo. Isang araw na lahat ng luha ay iyong papawiin. Isang araw na kami ay pipiling sa iyo magpakailanman. O Panginoon, nawa Panginoon, kagaya ng aming pag-aaral kaninang umaga, anuman ang aming sitwasyon sa buhay na ito, lalo na mga problemang pasan-pasan, ay huwag nawang masayang, kundi lalong maging kagamitan mo upang kami ay ilapit sa iyo at hubugin sa wangis ni Kristo. Ama, dalangin po namin na sa aming gawain ngayong gabi, ikaw po nawa ang gumabay. Bigyan mo kami ng tamang puso, bigyan mo kami ng kaisipan na nakatuon sa iyo. Nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, ay masumpungan mo na hindi labi lamang kung hindi nandun ang puso. Nawa, Panginoon, tunay na makita mo sa aming mga puso't kaisipan na ikaw ay niluluwalhati. Tulungan mo kami, Panginoon, tunay ang daming umaagaw ng aming atensyon, lalo na sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan. Ikaw pong magbigay ng lalo na dagdag na lakas ng kanilang pananampalataya. Lord, namin pong hinihiling na patuloy ko pong kumilos sa aming mga kapatiran. Maaaring meron pong mga nasanay na sa kawalan ng pagtitipon. Maaaring naroon ang panlalamig sa pananampalataya o pagkalimot sa mga maraming katotohanan na kanyang sinasampalatayanan. Lord, kumilos ka po nawa. Paalala mo ang katotohanan na siya'y tinubos, kami tinubos, at dapat kaming mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Lord, namin pong hinihiling na ikaw po naman patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Maging sa buhay ng aming mga kapatid, maging sa mga kapatiran namin na handon ng karamdaman. Lord, we ask for your mercy and grace kay Brother Dave Paule. Tulungan mo po siya at ang kanyang buong pamilya. O gandi po, Panginoon, si Brother James Montenegro na nagre-recover na ngayon mula sa pagkapinsala ng COVID-19. And also now we are remembering to you ang isang kapatid namin, ang isang lingkod mo sa lugar ng La Union, si Brother Lester.
Aawa ka po, Panginoon, abutin mo po siya. Gabayin mo po ang mga doktor at mga procedure na gagawin sa kanya. At ikaw po nawa patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang sa pinansyal, hindi lamang sa pisikal, kundi ang lakas ng pananampalataya ay yung pagkaloob po sa kanila. Lord, lahat ng ito ay sa namin pinagkakatiwala. At langin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Amazing. Magandang gabi mga kapatid. Para sa pagbasa ng salita ng Diyos, ito natin ang ating mga Bible, the book of Psalms. Aklat ng Psalms 92. Okay, 93, 1 hanggang 5. Okay, are you there? Psalms 92, verse 1. Believe
are very sure. Holiness becometh thine house, O Lord, forever. Amen. Ikalain ng Diyos, pagkawasan ng kanyang salita, ay po'y manalangin mga kapatid. Aming Ama na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa langit. Ama, sa gawin ko, kami po'y malapit sa iyong tulong ng biyaya, Panginoon, at lubos kami mga pagpasalamat sa lahat ng kabutihan na iyong pinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin na nandito po. Salamat, Panginoon, sa pagsugan, kalakasan, mga istigal at kawan, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga biyaya ng pinagkaloob, Panginoon, sa amin. Sa araw-araw, Panginoon, hindi kami nakukulang, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa ilang kaligtasan, Panginoon. Ngayon, ginawa ko sa Diyos na kalbay, Panginoon. Oo, Panginoon, nakabuting ko, Panginoon, sa amin. Kaya naman po, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lagi mo po kami pinabayaan, pinalalayan, at kami na iyong Diyos ay aming makasalamat, Panginoon, sa iyong magagawa, Panginoon, sa aming buhay. Ngayon, tapos kami, Panginoon, maski sa kaalaman, Panginoon. Tapos kami, Panginoon, sa kalakasan, ikaw lang talagang Diyos na magbibigay ng lakas sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami ay puso na pagpasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Kanina, Panginoon, kahit ako, Panginoon, wala dito, Panginoon. Nakapagkat po, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Buong nalalaman, Panginoon, sa iyong mga pahato, Panginoon, sa iyong mga nato. Magtiwala kami, Panginoon, sa iyong magagawa, Panginoon. Hindi sa aming magagawa, hindi sa iyo. Kaya, Panginoon, kami po yung susunod, Panginoon. Malapit, Panginoon, sa iyo. Nagdagan po ang aming pananampalataya, Panginoon. At ibayin po, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. Sa mga pagsubok, Panginoon, dumating, Panginoon, sa aming mga buhay. At mga dumating, Panginoon, na pandemya, Panginoon, panbasa, sa buong mundo, Panginoon. Ay nariyagaan, Panginoon, na hanggang sa makulog, Panginoon, sa amin. Ikaw lang, Panginoon, kapalakas sa amin, Panginoon. Ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, O Diyos, kaya ang pinagdaraan, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy ko rin puriyo. Patuloy ko rin ingatan, Panginoon. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon, kumala sa mga ito. Hindi kayo, Diyos, patubayin mo, sa pamamagitan ng kasuhan ng iyong salita, Panginoon, ay kami po ay kailangan at tutulong, Panginoon, sa kasuhan. Ama, tuwan po kami, Panginoon. Nawa natin ang Diyos. Itulong mo sa amin, Panginoon. Kung paano kung lumipay at umakas, Panginoon. Maraming pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Ama, kayo lamang namin, Panginoon, nagkakatiwala ang aming buhay. Maraming pang matatakban, Panginoon, hindi ikaw lamang. Kaya, Panginoon, sa gawin ito, Panginoon, nalapit namin ang aming mga sarili. At pumilos, O Diyos, sa aming mga puso, sa aming buhay, Panginoon. Bubugin kami sa wamis ng mga Panginoon, ang aming Panginoon, Jesus Cristo. Nalawa, Panginoon, ang matuto kami ng Diyos, Panginoon. Matuto kami, Panginoon, at imaman, pagkakapan, na iyong salita. Tulungan po, Panginoon, ang mga pastor, Panginoon, sa iba't po. Nalawa ng Diyos, patuloy pa niyang mapakain ng mga spiritual na hagay, Panginoon. Kami, Panginoon, na nakikito ng sarili. Panginoon, sa iyong mga kabungan, sa iyong mga
masipag kung mag-aaral ng mga salita at ang mapakain ng Panginoon. Sana kung magamit ng mga kapatiran ng sitibay yun. Nawala rin Diyos. Iwan siya ang maging ang kanyang may bahay ko. May anak ng nakasipin ng mga po. Nagawa ko ng mga kapatiran ko. Para ito na mayroong tao. O Diyos, mayroong mga kapatid, mayroong mga kapatid. Hindi mo ang Panginoon na magkita ng mga makanan ng Panginoon. O Diyos, ang buko ng mga kapatid sa kanila. Pagkutin mo sila ko ng mga ito para naman at pinagpo ko yun ang kanilang mga pangangailangan ng Panginoon. Naway sa kayo po Panginoon sa kanila. Pagpala ko Panginoon ng ito mga anak mo. Upang sa ganun na rin mo. Kaya pakalap mo ng mga sipot at Panginoon. Sa mga pangangailangan mo may ibang mga anak mo. Na mayroon mo mga pagkutulan. Oo Panginoon. Tulungan kami. Kasi ipaglaban ko ng kasalanan. Ang po Panginoon. Sa buhay mo ito Panginoon. Ang mundo ito ang ginagawa mo ito. Tulungan kami. Sa mga makahamak kami. Hindi ba ito positibay kami ito sa mga mga ngayon ang bayan mo kung anong gawain ito kung matapos ko gawain ito. Tulungan kami. Nawala rin Diyos. Ang wala namin gawin kung ay mauwi sa iyo lahat ng mga lahat ng kapuhay ko sa salamat mo. Sa kapatid mo na nalalato ko nito. Dapat itaas mo ng kapatid mo. Salamat po. Tulungan ko yan. Kung ang samot na lang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Every once in a while, I will pray when I survey the doctor's course. Cross.
Banal na Tagalog, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 8. Ito yung mga sabay. Nandiyan po kayo. Ito yung mga sabay. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Manaming Diyos na sa langit, Panginoon, kami malakit sa aming pamahalang biyaya, awa, Diyos ko, pumagin ang Panginoon na, ang Panginoon Kristo, wala yung dapat. Lord, thank you for biyaya sa tulad na yung pag-ibig namin, Panginoon. Salamat na, Lord, na namin muli, ito na ito ang limitahan, aming mga uwitan, Lord, pag-ibig salita, aming magkakalaw dito yung Panginoon, ito namin na, Lord, tunay, tulak mo kami, pagkawan mo, tulak mo Panginoon. Hindi tayo manalangin, ay mga buhay, araw-araw namin ito sa aming buhay. Pagkawan mo, pagkawan ang kapahalaan sa inyo. Lord, buhay po kami, buhay kayo. Tunay, matapang, matalanan, matalanan sa amin. Ama, ang mga buhay, ito ang may taas, Diyos, kung hindi ang pagkawalan, pagkawalan namin, ang paglakan. Marilan ang mundo ng Panginoon sa pagtulog ng mga buhay na buwan. May bahagi namin ng mga pamagitan ng mga buwan. Hindi naman pamagitan na ng bibig. May bahagi namin. Tunay, walang makaligtasan. Hindi pamagitan ng Panginoon. Gawa ng mga tunay na aming nakakawag. Yung Panginoon, ayaw namin ang Kristo na ikaw-iboy. Alalan namin sa aming araw-araw, Panginoon. Nakapoy namin dito, Panginoon, ay hindi sila. Waiting kami sa kanyang pag-asa. Kami tanda ng inyong anak. Pwede niyang tuloy. Tunay, galaman sa inyong kasalanan, Panginoon, sa mga ulan. Tunay mo yung dalangin ng patuloy na mga sa buhay at tuloy, awa po. Sinabi Panginoon ko yung bukas. Tuloy dalangin ko ito. Panginoon ko yung anak. Panginoon ko yung pag-ibig sa mga. Sinabi ko
po ang pangalan ng Panginoon. And that is a very, very good hymn. On Christ the solid rock I stand. And the next statement is true. All other grounds is sinking sand. Walang ibang tungtungan na matibay upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Well, we all know, kung hindi man, you will know now na today is February 14. And it is, sa kalendaryo ng ilan, ay tinatawag na Valentine's Day, or we may call it Heart's Day, araw ng pag-ibig, at bentang mabenta ang mga bulaklak at tsokolate. Pero as we know, sa current pandemic ay lugi ba? Lugi. At hindi ganong kabenta, hindi ganong karami ang lumalabas para mag-date, and so on. Pero sa kabila ng pandemya, isang katotohanan ay ang pananampalatayang Kristiyano ay malaki ang puwang o espasyo ng pag-ibig. Ang ating Diyos ay tinawag na God is the God of love. And also, ang pinakasikat na talata sa Biblia, walang iba kundi ang John 3:16, for God so loved. At nung tinanong ang ating Panginoong Jesucristo nung pinakadakilang utos, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy mind, and with all thyself, with all thy strength, with all thy soul. At yung kasunod dito ay ano? Thou shalt love thy neighbor as thyself. At kung merong isang mahalagang utos na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, at kung paano ang sabi ni Jesus tayo ay makikita ng sanlibutan ng mga tagasunod nga ni Kristo ay ano? Love one another. Kung sa konteksto ng sanlibutan at sa kapanahunan ng February 14 o Heart's Day, ang pagmamahal ay maaaring pinapakita ng pagbibigay ng bulaklak, pagbibigay ng tsokolate o pagde-date. Sa konteksto naman ng buhay Kristiyano, or more particularly sa konteksto ng lokal na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, paano natin dapat ipakita ang pagmamahal na inutos sa atin ng Diyos na dapat nating gawin. And yes, because it is araw ng pag-ibig o araw ng mga puso, natin munang pupuntahan ng isang paksa na may kinalaman sa pagmamahal, at ito ay isang napakahalagang paksa para sa buhay ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At sa buhay mananampalataya, sa pananampalatayang Kristiyano, tayo inuutusan na magmahalan sa isa't isa. Ngunit paano natin ito ipapakita sa ating mga buhay? At para matulungan tayo sa mas matapat at mas masiglang pag-exercise o pagsasabuhay ng pagsunod sa utos na ito ng Panginoon, na magmahalan tayo sa isa't isa, nais ko ho kayong anyayahan sa ating pag-aaral ngayong gabi sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, at babasahin ho natin verses 16 to verse number 19. 1 John chapter 3, verses 16 to 19. Magstayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 John chapter 3, verses 16 to 19. At ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Panginoon. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. Magpalain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos, aming Ama, muli
Sa pagkakataon na ito, nais naming marinig ang iyong katotohanan, sapagkat ang katotohanan mo ang magpapalaya sa amin, ang katotohanan mo ang magpapabanal sa amin, at ang katotohanan mo ang matibay na tungtungan sa gitna ng mga kaguluhan. Kaya po, Panginoon, ingatan mo kami. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo ng bawat isang nakikinig dito man o sa mga tahanan. Ikaw po nawa ang patuloy na magbigay ng liwanag. Patuloy ka pong kumilos sa aming mga buhay. Lalo't higit, patuloy ka pong magligtas. Gamitin mo ang liwanag ng iyong salita sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. At lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marito po magsiupo ang lahat. Narito ho ang ating mensahe. Every believer must seek to live out God's command, an example of love, which is the basis of one of the basis of the assurance of our salvation. Ang bawat mananampalataya ay kinakailangan magsumikap na ibuhay ang utos ng Diyos o ang utos at halimbawa ng Diyos na pagmamahal sa ating kapwa, sapagkat ito rin ay basihan ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Itong topic ho na ito ng pagmamahal or loving one another ay isang mahalagang paksa. Actually ho, sa Bagong Tipan, more or less 19 times nating masusumpungan ang mga salitang love one another or mga katumbas ng salitang ito. And in almost all of these 19 verses or 19 times sa Bagong Tipan, if not all, almost all are in an imperative form. Ibig sabihin, it is a command. At makikita ho natin ang isang mahalagang katotohanan na ang Diyos paulit-ulit 19 times sinasabi niya at inuutusan niya ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga mananampalataya, love one another, love one another, love one another. At isa ho sa mga prinsipyo ng pag-aaral ng Biblia ay kung merong isang bagay na pinapaulit-ulit, hindi ito para lang madagdagan ang espasyo o humaba ang aklat, kung hindi ito ay binibigyang diin sapagkat ito ay napakahalaga. So ito'y mahalagang paksa. At ang pagmamahalan sa loob ng church ay maaaring isa ring sensitibong paksa. Sapagkat alam natin na ang pagmamahalan sa isa't isa ay we are dealing with people. Sinful people. Inuutusan tayo ng Diyos, yes, na magmahalan sa isa't isa bilang mga Kristiyano, pero nandun pa rin ang katotohanan na tayo ay mga Kristiyano, ngunit mga makasalanan na niligtas lamang ng biyaya ng Panginoon. And as we have been studying sa ating time in the Word, pero pa rin mga nakatahang kasalanan sa atin. At sa tuwing ang mga makasalanang tao ay magtitipon-tipon at magkakaroon ng pakikitungo sa isa't isa, magkakaroon ng problema. Nandoon ang palagi ang posibilidad na magkakasala tayo sa isa't isa. At kapag nahandoon ang problema, kapag nahandoon ang bigat, ay nagiging sensitibo. At tila baga napakahirap ibuhay o sundin ng utos na love one another. By the way, kung sakaling, yan ay utos sa kapatiran, hindi ko siya, galit ako sa kanya, hindi ko siya kapatid. Walang sabi rin, love your enemies. Sa mga talata ho na ating binasa ho ngayong gabi, meron tayong 3 bagay na gusto ko hong makita. Number 1, when it comes to loving the brethren, number 1, the pattern to follow. The pattern to follow. Ang huwaran na dapat sundin. Number 2, the practical application. The practical application. Ang practical na pagsasabuhay ng pagmamahal sa kapatiran. And then number 3, the personal benefit. The personal benefit. Ang personal na pakinabang ng pagmamahal sa kapatiran. So tignan natin ang una, the pattern to follow. Verse number 16, 1 John chapter 3. Ang sabi ni Juan,
hereby perceive we the love of God. Dito daw ay ating nape-perceive. Ibig sabihin, nakikita natin, nauunawaan natin, nasasaksihan natin ang pagmamahal ng Panginoon. At paano nga ba pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Ang sabi ng salita ng Diyos, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. At malinaw yun sa marami pang mga talata sa Biblia na kung paanong ito ay ginawa ng Panginoon. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 10, herein is love, or verse 9, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Ganito daw na manifest. Ganito daw ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And right after that, verse 10, herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. And here is the clear picture. Hindi malabo ang pagmamahal ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay dumadaan sa problema, kapag ang isang tao ay maraming mga sitwasyon na hindi niya makaya, kapag tinanong niya, mahal ba ako ng Diyos? Well, ang napakalakas na sigaw ay, oo, mahal ka ng Diyos. Dahil anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, totoo pa rin na binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. At dito napakita ang pagmamahal ng Diyos. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. Binigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. Kung titingin tayo sa paligid, sa mundo, sa panahon natin ngayon, lalo na sa media, kung paano pinoportray ang pagmamahal, kung hindi man lahat, ay halos lahat ng mga primetime telenovelas, mga pinikula, ay laging merong aspeto. Kung hindi man yun ang pinakasentro, ay merong aspeto ng pagmamahal. Pero makikita rin natin na ang pagmamahal na madalas na pinapakita sa mga media at ang pagmamahal na madalas na ine-embrace ng ating kultura ay hindi ang pagmamahal na sinasabi sa Biblia. Much more, ang pagmamahal na madalas na ipinagdiriwang ng mga tao ay hindi pagmamahal sang-ayon sa Biblia, kung hindi pagmamahal na laban sa Biblia. Ang uri ng pagmamahal na pinagdiriwang ng mundo ay kadalasan ay makasariling pagmamahal. Ang binibigyang importansya ay yung sariling nararamdaman. Ang binibigyang importansya ay yung makapagpapasaya sa sarili, makapagbibigay ng fulfillment sa sarili, at hindi actually concerned doon sa minamahal. Ang gusto ay kung ano ang mapapakinabang, kung ano ang makukuha. At madalas, actually, ang pagmamahal sa sanglibutan ay hindi pagmamahal o hindi tunay na pagmamahal, kung hindi makalamang pagnanasa. Minsan ay nagkakatuwaan ulit kaming mag-asawa. Isa sa mga inanalyze naming kanta ay yung kantang I Was Dying Inside. And again, just for fun, try to listen to the lyrics of that song na sumikat itong mga nakaraang panahon. It started out just like another day. Parang normal na araw lang, ako'y gumising at nagbihis at pumunta sa tindahan ng kape. At nung nakabili na ako ng kape, nung palabas na ako, nakasalubong kita. First time! Anong sabi ng lalaki? I was dying inside to hold you. Hindi mo pa kilala, gusto mo ng tanganan o hawakan. Ito ang madalas na pag-ibig na pinagdiriwang ng sanlibutan. Pero pagdating sa pag-ibig ng salita ng Panginoon, ay hindi tayo kailangang manghula kung anong klaseng pag-ibig ito. Hindi tayo kailangan manghula sapagkat pinakita ito ng Diyos at binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon.
And all over the Bible, madalas natin makikita na ang Diyos ay halimbawa para sa atin. Ang pagmamahal ng Mr. sa Mrs. ay hinalimbawa ni Kristo. At ang pattern number 1 ng mananampalatayang Kristiyanong lalaki o asawang lalaki ay walang iba kung hindi si Jesus. Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives, even as what? Christ loved the church. So ang ating pattern ay hindi si Florante, ang ating pattern ay hindi si Gardo at hindi rin si Superman. Ang pattern natin ay walang iba kung hindi si Jesus. Pagdating sa buhay ng pagpupursige sa pananampalataya, 1 Peter chapter 4 verse 1, si Jesus ang ating halimbawa. Pagdating sa pattern ng pagpapatawad, ang Diyos ang ating halimbawa. Colossians chapter 3 verse 13. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15, pagdating sa kabanalan, ang Diyos ang ating halimbawa. At pagdating sa ating buong buhay Kristiyano, 1 John 2:6, wala tayong ibang halimbawa kung hindi si Kristo. Kung paano siya lumakad, dapat ganun tayo lumakad. At gayon din sa atin hong pamumuhay sa pag-ibig bilang pagmamahal sa kapatiran ay ang Diyos ang ating pangunahing halimbawa. At maaaring lumalabas sa ating kaisipan ngayon, well, Brother Paul, kung ang Diyos ang aking tutularan, hindi ba ito tila napaka-imposible? Well, the answer is yes. Imposible sa ganang ating sarili. Ngunit salamat sa Panginoon na meron tayo o merong ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan ang pagmamahal na ito, ang pagsunod sa halimbawa ng Diyos na ito ay maaaring maging posible. O Brother Paul, ano ito? Hindi niya ba ibinigay sa atin ang banal na Espiritu? Agaya ng ating pinag-aralan ng mga nakaraan, maging sa ating time in the Word, ang Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ay hindi tulog kung hindi aktibo, siya'y gumagawa at may bunga. At ano ang kauna-unahang inlista ni Apostol Pablo na bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano? For the fruit of the Spirit is what? Love. So sa ganang ating sarili, masusumpungan natin na ito yung imposible at hindi natin kaya. Ngunit kung tayo ay tunay na mananampalataya, there is hope because the Holy Spirit indwells the believer. Therefore, we can, by the grace of God, follow the example of Christ in living out a biblical brotherly love. Kaya, pwede, sa biyaya ng Panginoon ay maibuhay natin ang pagmamahal sa kapatiran sapagkat nakatahan sa atin ang banal na Espiritu na gumagawa sa atin. Again, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung babalik na sa 1 John chapter 3 verse 16, hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us, and that is our pattern. He laid down His life for us. So here is the example of God. Here is the biblical love. Hindi isang pag-ibig na obsessed sa sarili, hindi isang pag-ibig na nakasentro sa sariling pagnanasa, kung hindi isang uri ng pag-ibig na sinasakripisyo ang sarili. And our pattern is none other than our Lord Jesus Christ. Na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. It is a self-sacrificing love. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ay hindi tayo dapat nakatingin lang sa ating sarili at consume sa ating sarili, kundi sa pananampalatayang Kristiyano, sa katawan ni Kristo, sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Kristo, we esteem others better than ourselves. Hindi yung mas mahalaga ako kaysa sa'yo, kung hindi we look at others as better, more important, as valuable. Sa Romans chapter 12 verse 10, be kindly affectionate one to another with brotherly love, in honor preferring one another.
mas pinapalagay, mas pinapahalagahan. Again, I'm not saying na we should seek means to die for the brothers or for the brethren. Pero ang pag-ibig na ito na halimbawa ng ating Panginoong Kristo ay kinakailangan, ang pag-ibig na ito ay kung kinakailangan ay maging handa tayong isakripisyo, maging ang pinakamahalaga para sa atin, para sa kapatiran. And again, wala tayong ibang halimbawa kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. The pattern we follow, a self-sacrificing love na makikita natin na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Can you imagine ang uring pag-ibig na ito kung ito ang makikita sa loob ng ating iglesia? Yes, sa gitna man ng pandemya. Yes, sa gitna man ng hindi tayo masyadong nagkakasama-sama, kakaiba ang ating kalagayan. This should not limit our love. Much more, this should mas lalong magtulak sa atin, na mas lalong ipakita to seek other means to express that love, to manifest that love. Ang sabi ng 1 John 2:10, "He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion of stumbling in him." Siya na nagmamahal sa kanyang kapatid ay nagtatahan sa liwanag. At hindi siya madaling ma-offend. Will not be so easily offended by little things. And we will be very careful to offend others. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Love God with all your heart, with all your soul, with all your might. And the second is love your neighbor as yourself. At ang sabi ni Jesus sa dalawang utos na ito, nakabitin all the law and the prophets. Kung isusuma total natin ang lahat ng kautusan ng Panginoon ito, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo. Kung mahal natin ang kapwa natin, hindi natin lulukuhin. Pag-iingatan natin, tutulungan natin. So our pattern in Christian love, our pattern in brotherly love, our pattern in love in the church, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon mismo. Look to God. Kung dumarating sa panahon na very challenging na isabuhay ang pagmamahal sa kapatiran, let me encourage and let me challenge, ito rin ay challenge sa akin, look to God na nagmahal sa atin. Kung ang Diyos ay nagmahal sa akin na isang makasalanan, sa akin na isang madumi, sa akin na puno ng mga pagkakamali, at inialay niya ang kanyang buhay para sa akin, at yun din ang pag-ibig na inuutos ng Diyos na gawin ko para sa kapatiran. Yes, magkakasala, oo, makaka-offend, oo, magkakamali ang kapatiran, pero natili pa rin ang utos, magmahalan kayo sa isa't isa. At ang ating halimbawa ay walang iba kung hindi ang Panginoon. And this will not be easy. This will not be easy. Well, number 2, the practical application of love. The practical application of love. Ang dalas, maririnig natin sa mga mananampalataya, "Oh, I love you, brother. I love you, sis." Pero hanggang dun na lang. I'm not saying na maling sabihin. Pero narito ang hamon sa atin ng salita ng Panginoon sa verse 18, "My little children," 1 John chapter 3 verse 18, "My little children, let not us love in word, neither in tongue." Huwag tayo magmahal ng salita lang. Huwag tayo magmahal na hanggang dila lang. Ang pagmamahal natin ay huwag bukang bibig lamang. At madaling magsabi, "We love you, brother. We love you, sister." Pero narito ang hamon sa atin, let us love in deed and in truth. Lumagmahal tayo sa gawa at sa katotohanan. At nagbigay si Juan ng isang praktikal na aplikasyon nito.
At hindi natin kinakailangan maghintay na tayo ay maging martir o mamatay para sa ating mga kapatiran. Hindi natin kailangan maghintay ng malaking okasyon at napakatinding trahedya para ipakita ang pagmamahal natin sa ating kapatiran. Narito ang isang napaka-practical na bagay at madalas nakikita natin. And I would like to, gusto kong sadyain na hamunin ang ating church. Maging sa kalagayan ng ating kapatid. Yes, maaaring malayo sila sa La Union, pero ipakita natin yung ating pagmamahal kung meron tayong oportunidad. Let's go to verse 17. Sabi sa 1 John 3:17, "But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?" Sabi ho ni John, "But whoso hath this world's good." Nilagyan niya ng konteksto. Ano ang konteksto? You have this world's good. Meron ka. Pinagpala ka ng Panginoon. Sinupply ng Diyos. Maaaring pinagpala ka ng higit sa iba. Maaaring sinuplayan ka ng Panginoon ng mas madami kaysa iba. So, you have this world's good. So, hindi pinag-uusapan dito yung wala ka nang maisasaing bukas, paano mo patutulungan yung iba. Hindi pinag-uusapan dito yung hirap na hirap, kapos na kapos. And by the way, pag binasa natin ang 2 Corinthians chapter 8, hindi hadlang ang kahirapan. Pero narito ang sabi ng salita ng Diyos, okay, sige, bigyan natin ng praktikal na aplikasyon. Sino man ang nagtatamasa ng mga bagay sa sanlibutan ito? Hindi masama ang magtamasa ng mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi masama ang pera, pero pagmamahal sa pera ay ugat ng maraming kasalanan. Pero pwedeng gamitin ang pera para sa paglilingkod sa Panginoon at pagtugon sa pangangailangan ng kapatiran. And if by God's provision or providence ay sinupalayan ka ng mga bagay ng sanlibutan ito, God has given you the means. Ang sabi ni Apostol Juan, "But whoso hath this world's good and seeth his brother have need." Sino man ang merong kakayahan, pinagkatiwalaan ng Diyos, pinagkalooban ng Diyos ng mga bagay na sanlibutan na ito, at pinakita sa iyo ng Diyos na kita mo na may pangangailangan ng kapatiran. Ang sabi ng salita ng Panginoon, "And shutted up his bowels of mercy," or compassion. That word "shut it up" is in the present tense. Ibig sabihin, hindi lang to minsan niyang binaliwala, kundi lagi niyang binabaliwala. Laging merong pinagkatiwala sa kanyang Diyos, at laging nakikita niya yung pangangailangan, at lagi niyang sinasara yung kanyang damdamin. Lagi niyang pinipigilan. Ito yung kalagayan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, "How dwelleth the love of God in him?" Actually pag inawa natin yung sinasabi ni John, it is unthinkable. Hindi po pwedeng mangyari ng isang totoong Kristiyano na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos at binigyan ng Panginoon ng kakayahan at nakikita niya ang pangangailangan ng kapatid at patuloy niyang sinasara, patuloy siyang nagdadamot, patuloy niyang hindi pinapansin. Paanong masasabing nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? And again, ano ang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa konteksto ng 1 John? Hindi yung emosyon na ang larawan, ang manifestasyon, pinakita ng Panginoon ang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagliligtas. Sabi nga ko natin sa church, ang larawan o simbolo ng pagmamahal ng Diyos ay hindi ganito.
kundi ganito. Ito ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. At ang sabi ni John, kung ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon at nakikita mo yung pangangailangan ng kapatid at patuloy mong sinasara ang puso mo at hindi mo pinapansin at nagdadamot ka, ang sabi ni John, paano magiging ligtas yun? Paano magiging ligtas? Paano magsasabing Kristiyano? It is unthinkable how dwelleth the love of God in him. Ibig sabihin, sa panahon ni John, kung ang isang tao ay tunay na ligtas at nahandon ng banal na Espiritu, gagawa, kikilos. At ito ay magkakaroon ng praktikal na aplikasyon. Ibig sabihin, yung bowels of compassion will not be shut up, kundi will be open wide. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang sabi ng salita ng Panginoon, as we have been always reading for many years, pagbago sa ating pagkakaloob, and God is able to make all grace abound toward you. God is able to make all grace abound toward us. Maaaring pasaganain ng Diyos sa kanyang biyaya sa atin, that ye, and what is God's goal? Ano ang goal ng Panginoon? If He will make grace abound, ye having all sufficiency in all things, for us to be sufficient in all things. Not luxurious, sufficient. Pero ang sabi niya, and may abound to every good work. Tunay ho ang tinura ng aming tagapagturo nung minsan, maraming mga Kristiyano pag dumaranas ng kasaganaan, nababaligtad ito. Abounding in all things and sufficient in good works. Ang disenyo ng Panginoon, sapat sa mga bagay-bagay at sumasagana sa gawang mabuti. Sa maraming Kristiyano, sumasagana sa mga bagay at sapat-sapat lang sa paggawa ng mabuti. Ephesians chapter 4 verse 28, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good. Yung dating magnanakaw, tumigil na sa pagnanakaw. Hayaan niyo siyang magtrabaho at nahandoon at kailangan niyang gawin yung mabuti. At isa sa mga dahilan, ang sabi ni Pablo ito, that he may have to give to him that needed. Yung dating nagnanakaw, ngayon ligtas ka na, tigil, magtrabaho ka. At isa sa mga dahilan na ito, para meron kang maibigay dun sa nangangailangan. Hindi ko sinasabing masama mag-ipon para sa bagong cellphone. Hindi ko sinasabing masama mag-ipon para magkaroon ng sariling sasakyan o sariling bahay. Ngunit ang sinasabi ho ng salita ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano ay mahalin natin ang kapatiran at ito ay kailangan makita sa praktikal, hindi lamang sa salita. Maipakita natin, ma-exercise natin. So one of the biblical reasons why God has and is blessing us, or it may be God is blessing you with material things, is to be a means of blessing. A channel of blessing. Alam niyo kantang channel of blessing? Hindi yung channel na pinapanood sa TV. Ang larawan ito ay parang tubo. Tubo na kung saan dumadaloy ang tubig para makarating sa iba. At tila baga tayo ang maging tubo para ang biyaya ng Diyos ay maaaring makarating dun sa nangangailangan. At walang may excuse, as we have said sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4, at wala na tayong oras para tignan ito, ay nahandoon ng mga Kristiyano na nasa matinding kahirapan, pero ang sabi ni Pablo, sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, sumagana sila sa kanilang gawang kabutihan o sa pagbibigay. So paano natin practically mapapakita ang pagmamahal? Sa pamamagitan ng pagtulong, sa pamamagitan ng pagbabahagi, sa pamamagitan ng pag-extend ng mapagtulong na kamay. At may mga binabasa ako, mga aklat at mga article, hindi kailangan laging pera.
Baka mamaya, meron tayong kapatiran na may karamdaman, maaaring tulungan mo siya na magdala ka lang ng ulam, hindi siya makapagluto. Maaaring ganun. Hindi kinakailangan ibilin mo ng bahay. Maaaring simple things. But the point is this, we must be doing something. Inuutusan tayo ng Diyos na magmahal sa kapatiran. At hindi sapat na sabihin lang natin, bro, I love you, sister, I love you. Gawin natin ito as love in deed and in truth. Well, the personal benefits of love. So we have the pattern, none other than God Himself. We have the practical application. Hindi mo kailangan ng mga engranding kapahayagan o maghintay ng martyrdom at iaalay yung sariling buhay. Maybe small, practical things. And there is personal benefit. Verse 19, actually hanggang verse 24, pero sa center tayo sa verse 19. As we have known, at lagi nating sinasabi, isa sa mga thesis ng book of 1 John is to give assurance. And sabi sa 1 John 5:13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, or that ye may be assured of, that ye have eternal life." Isa yun sa mga purpose ni John, kaya niya sinulat ito para magbigay ng kasiguraduhan ng kaligtasan. At yun ang sa maraming paraan, maraming pagkakataon makikita natin. Na dinidescribe ni John, ito ang itsura ng tunay na Kristiyano. At kung hindi ka ganyan, hindi ka Kristiyano. Pero kung ganyan ka sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos. At dito ho sa puntong ito ng pagmamahal sa kapatiran, ang sabi niya sa verse 19, 1 John 3:19, "And hereby we know that we are of the truth." At sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo ay nasa katotohanan. That is, totoong nasa katotohanan. That is, totoong na kay Kristo. Totoong nasa Ebanghelyo. Totoong nasa pananampalataya. Totoong Kristiyano. At ang sabi ni John, sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo nga ay sa katotohanan. Sa pamamagitan ng ano? Kung mabalikan natin sa verse number 18, ang sabi ni John, verse number 17 and 18, sa pamamagitan ng pagmamahal. Actually, sa verse 16, sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapatiran. By living out, by having and living sacrificial brotherly love. Malalaman natin na tayo nga ay nasa pananampalataya, masisigurado natin na tayo nga ay nasa katotohanan, and again, you might have the straightest doctrines. Ay talagang pag nag-exam, kung merong bar exam sa church, ikaw ay 100 out of 100 pagdating sa mga doktrina. Ngunit kung walang pagmamahal sa kapatiran, how dwelleth the love of God in him? The practical application or the personal benefit of loving the brethren is we will be assured. Ang sabi ni John ay ito, "And hereby we know that we are of the truth." Nalalaman natin, natitiyak natin na tayo nga ay nasa katotohanan, "and shall assure our hearts before Him." Matitiyak natin sa ating mga puso, sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay, na nakakakita ng lahat ng bagay, nakakatunghay sa lahat ng ating pagpalya, sa lahat ng ating kahinaan, pwede pa rin magkaroon ng kasiguraduhan ng ating mga puso sa harapan ng Diyos. If we have love for the brethren.
So loving the brethren has a personal benefit. It is assurance of salvation. Now, let me clarify. Hindi ka ililigtas ng pagmamahal sa kapatiran. Hindi ka bibigyan ng buhay ng walang hanggan dahil sa pagmamahal sa kapatiran. Kung hindi ang pagmamahal sa kapatiran ay ebidensya ng pagiging ligtas, ay ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano. At yung sa biyaya ng Panginoon, ang banal na Espiritu na tumahan sa atin ay gumawa sa ating mga buhay at magawa at maipakita at mai-apply ang pagmamahal sa kapatiran ito. We will be assured. Magkakaroon tayo ng katiyakan. Now, kailangan nating maging maingat sapagkat merong mga tao na gumagawa ng mabuti for personal benefit. Not for love of others, but for love of self. Madalas naririnig ko ho yan kapag ini-interview yung mga nagdo-donate, yung mga tumutulong. Bakit mo ginagawa ito? Nag-donate ka ng milyon-milyon. Bakit mo ginagawa ito? Well, kasi masaya ako kapag nakakatulong. Masaya ako kapag nakikita ko na nakakakain sila, natutulungan sila. Pero walang masama sa pagtulong. Pero anong sentro niya? Masaya ako. I feel good. At yung pagtulong na ginagawa niya ay para maramdaman niya na mabuti sa pakiramdam at makita niya na mabuti siya. Kakaiba ho ito. Hindi tayo nakatingin sa ating sarili, kundi nakatingin tayo sa halimbawa ni Kristo. Hindi tayo nakasentro sa ating sarili, kundi nakasentro tayo sa kapatid natin na minamahal natin. And this will give personal benefit. Narito ang sabi ng salita ng Panginoon na nagmamahal sa kapatid ay merong buhay na walang hanggan. 1 John 3:14, we know. Buksan lang ho natin, 1 John 3 verse 14. We know that we have passed from death unto life. How do we know? How do we know that we have passed from death unto life? If we, or because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Yung walang pagmamahal sa kapatiran. Yung walang pakialam sa kapatiran. Yung tao na meron namang pinagkatiwala ang Diyos sa kanyang material, nahandoon sa kanyang material na kakayahan, pero patuloy na isinasara ang kanyang puso sa pangangailangan ng kapatiran, he abides in death. At sa biyaya ng Panginoon, ang tunay na Kristiyano na kung saan gumagawa ang banal na Espiritu, nandun ang bunga ng pagmamahal, ay ito ay mayroong tunay na pagmamahal sa kapatiran at nakikita ito sa mga praktikal na paraan. Nang sabi dyan, by this, we know that we are in Him. Sa verse 14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Ang sabi ho ng ating Panginoong Jesus, as we quoted earlier, John 13 verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples. Not because ye are Baptists, no. If ye have love one to another. Iyon ay nakatungtong sa katotohanan na minahal tayo ng Diyos at binigay niya si Jesus para sa atin. Ang pagmamahal sa kapatiran, ang pagmamahal sa loob ng iglesia ay nakatungtong sa katotohanan ng Ebanghelyo. Let me first ask, naging totoo na ba? Naranasan mo na ba ang pagmamahal na ito ng Diyos? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Tunay mo na bang sinampalatayanan?
ang pagliligtas ni Jesus? Tunay mo na bang tinanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas? Anong ibig sabihin nun? Tunay mo na bang tinanggap sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at walang kayang gawin at tanging pag-asa mo ay si Jesus lamang na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay? Yun ang pagmamahal ng Diyos. At kaibigan, kung naririto ka, maging sa mga nakikinig ho sa ating live streaming, kung hindi pa naging totoo sa iyo ang pagmamahal ng Diyos na ito, hindi mo pa tunay na sinampalatayanan ang ginawa ng Diyos na pagmamahal at pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para ikaw ay iligtas. Ang utos ng salita ng Panginoon, ikaw ay magsisi at sumampalataya kay Kristo. At mararanasan mong pagmamahal ng Diyos at tatahan sa iyo ang banal na Espiritu. At siya ang gagawa sa buhay mo at magbubunga ng pagmamahal. Ito'y magre-resulta sa pagmamahal sa kapatiran at magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo nga ay na kay Kristo Jesus. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay ang sanlibutan ngayon ay nagdiriwang ng araw ng mga puso o ng pag-ibig. Pero katotohanan na karamihan sa mundo ay hindi kinikilala ang iyong pag-ibig. Na kung saan binigay mo si Kristo. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na pampalubag sa kasalanan. Binigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. At siya ay iyong muling binuhay. Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal sa aming mga makasalanan. At nagbigay ka ng tagapagligtas. Panginoon, sa aming mga nakaranas ng iyong pagmamahal, tulungan mo kami na masalamin ito sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa aming mga kapatiran. O Panginoon, tulungan mo kami na hindi maging madamot. Tulungan mo kami na hindi maging makasarili. Tulungan mo kami na lalo pang maging sensitibo, na lalo pang maging mapagbigay, lalo pang maging mapagmahal. At Panginoon, salamat. Salamat sa napakabuting pakinabang na kung saan sinabi ng iyong salita, kung naroon ang pagmamahal sa kapatid, nalalaman namin na kami ay nasa katotohanan. Na kami ay yung tunay na iniligtas. O Panginoon, tulungan mo kami na lumago pa sa bagay na ito. Tulungan mo kami na maging mas masipag pa, mabilis pa sa bagay na ito. Ingatan mo kami at ilayo mo kami sa mga masasama na maaaring umabuso. Bigyan mo kami ng katalinuhan, pag-iingat. Ngunit Panginoon, bigyan mo rin kami ng tapang na sundin at isabuhay ang utos mo na ito. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang iyong iglesia na dumadaan din sa gitna ng pandemya na isabuhay, sundin ang napakahalagang utos mo na ito sa amin. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tumingin lahat at awitin natin ang ating panghuling awit. There to my heart was the blood of night. Glory
Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay sa ating live stream. Nawa, ang mga salita ng Diyos ay patuloy nating pagbulay-bulayan. Hanggang ito ay may apply natin sa ating mga buhay. Saan man tayo naroroon, ano man ang panawagan sa atin ng Panginoon, ano man ang ating ginagawa, ay gawin natin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Ang biyaya ng Diyos at kapayapaan ng ating Panginoong Kristo ay nawa laging sumaatin at tayo ay patuloy na maging bihikulo at kagamitan sa paghahayag ng Ebanghelyo. God bless po, magandang gabi, ingat po tayong lahat. We are dismissed.